may dinalang burner yung ating isang suki, at ang problema niya ay mahina ang buga ng apoy. So ngayon, bago natin ayusin, kailangan makita mismo natin, ma-confirm natin kung ano nga ba ang problema ng burner. Mahirap na i-address agad natin kung ano yung problema nang hindi natin nakukonfirm, na verify yung actual na problema. So ito, titignan po natin. Okay? So yung kanyang burner cap ay okay pa naman, no? Ayan. Balik natin yung burner cap. Okay. Testingin muna natin. Kasi nga, ang gusto natin mangyari ay makita natin yung performance ng kanyang buga, yung apoy. So ito po ang mas safe na gamit natin. Kung kayo ay gumagamit pa ng posporo na gaganyan lang kahaba, no? Minsan ay dito natin pinadadaan. So ang tendency pagka yung ay dito tayo nagsisindi ng apoy at malakas pala ang may singaw pala dito lumalabas yung LPG, so posibleng magliyab po yan. Okay? Yung iba naman, o kaya dito mo mismo direktang sinisindihan, so ang tendency, masusunog yung mga balahibo ng kamay mo, o kaya mapapasok ang direkta. Ayun ang mga disadvantage, no? So mas mainam kung makakabili ho kayo ng ganito, bumili na po kayo, dahil ito chargeable po ito. Ang tagal na po ito hindi katulad ng posporo, pakailang piraso lang yun, ubos na. Usually nakakailang sindi ka na, hindi pa tumutuloy dahil sa lakas ng hangin. Okay, so ito, iano mo lang yan, kita mo naman, tutulak mo lang yan, papatayin mo, wala na yan, meron mo yan, tapos pipindutin mo lamang yan, pipindutin mo sabay. Una mo, pindutin mo na muna yan, okay? Pindutin mo. So, ayan, ako, magpakahina. Mas malakas pa rito yung hangin na lumalabas sa ilong ni Katuring. Mahina nga. Ay mukhang pang-in agad yung banat niya kahit na full mo na . So, obviously, nakikita natin talagang barado yan. Ang kailangan lang yan ay linisin natin yung jet o nipple niya, kung tawagin. So, yan, maganda po ito. Di-charge po yan. So pwede nyo pong gamitin yung mga cellphone, yung mga charger ng cellphone ninyo pagka hindi na nasindi, pagka lobat na. Okay? So lilinisan po natin yung jet o nipple nya. Yan po yung pangkaraniwang problema ng mga ganitong klase ng kalan. Okay? Pakikita ko sa inyo. Ayan. Ganyan po yung tinatawag nating jet o nipple. Ayan. Jet o nipple. Ayan. Kung gagamitan po nyo ng wrench, yan po ay 6 po yan. 6 po yan. Sakto. Ay 7. Sorry. 7 yan. 7. Diba? Sa mga kaysa gagamitan nyo yan ng plies, maano po yan, mabibilog. So okay, tanggalin na po natin dahil na-confirm na po natin na talagang mahina ang buga. Okay, so ayusin po natin. Siyempre, para malinis po natin yung jet nya, ay tanggalin po natin yung dalawang screw sa magkabilang gilid. Kaya mag-ingat po kayo dahil ito po ay nalulustrate, kumakapit po itong pagka ito ay kumapit na dito, mahirap na pong matanggal yung screw na kailangan mo nang bumili ng kalan ng bagong burner, SK burner. Kaya ito, mahalaga ito na nilalagyan po natin hanggat maaari ng WD-40 yan.
Dahil pag yung kalawang na yun ay kumapit na doon, kahit anong lagay mo ng WD-40, ayaw na hong matanggal, eh bibili ka na ng bagong kalan dahil lamang sa screw. Okay? Ayan. So ang rider ko, SOP pagka ho nagde-deliver yan ng mga super kalan, pinagdadala ko natin ng kit, repair kit. Ayan. Ano yung mga repair kit na dala niya? Siyempre, unang-una dapat may dala siyang asbestos. Ito. Dahil pagka minsan, pag tinanggal mo ito, nasasamang nadudurog, nabibiyak itong tinatawag nating asbestos. Okay? So dapat bibili kayo ng asbestos. Huwag ho kayo nagkakat ng mga papel, folder, etc. o karton para nilalagay nyo dyan. Tandaan po natin, iba po ang elementong ito, itong asbestos. Kumbaga fireproof po ito, hindi ho basta-basta nasusunog po ito sa anumang init. Okay? So napaka-importante po nitong asbestos na ito dahil siya po yung nagsisil, nagfi-fill, pumupunan kapag ho ang surface ng burner na ito, ito pong lagayan niya ng kumbaga yung salpakan ng SK valve, ay uneven yung kanyang surface. So kinakailangan natin ng asbestos. Okay? So since ito ay intact pa naman, hindi ko na muna tatanggalin. Pangalawa, wag ho kayong basta-basta nagtatatanggal ng mga ganito nang wala dun sa presensya ng may-ari. Dahil pagka minsan nadurog yan, bago mo nga pala tanggalin ito, kung kayo po ay nandun sa harapan ni customer, ay i-inform mo na siya in advance. Naman baka pag tinanggal ko po itong valve, ay baka bigla ho mapunit, madurog po ito, ay baka nyo sa akin isisi. Kasi natural na reaction po ito, pag tinanggal nyo po yan sa sobrang pagkakadikit at tinanggal nyo po yan, nadudurog na po ito. So talagang subject for replacement na po talaga siya. Baka humamaya pag nadurog, ikawawa naman si rider, sasabihin, ikaw ang dyan nakasira eh. So mahalaga na sinasabihan natin si rider, mga katangke, yung ganong precaution. No? Sasabihan si mama, re-repair ko yan, pero tandaan po ninyo, pag tinanggal po natin to, posible ho na punit, madurog na po itong asbestos. So hindi naman pwedeng ilagay ito nang walang asbestos. Dahil posibleng dito rin sumirit sa pagitan nito yung LPG o gas. Okay? So huwag na muna natin pakialaman yan. Ngayon, ito, hindi na nyo napapansin ito, hindi nyo napapansin itong butas na ito. Napaka-importanting papel na ginagampanan po ng butas na ito. Ayan, nakikita nyo po yan. Okay. So, kung titignan po ninyo, halos hindi na makita yung nasa loob, di ba? Yung butas. Bakit? Nabarahan na po ng kung anumang mga dumi po. Sa katagalan po siguro sa kusina, nabarahan na po siya. So, nawawalan po siya ng breather. Breather po niya yan eh. Breather po niya yan. So, importante ho yan na maklear din po natin yan. Dahil pwede yung hindi magtuloy ang apoy pagkabarado itong breather na ito. So, pwede nyo kong sudsurin yan ng anumang bagay na pwedeng panlinis. Okay? Ayan, sudsurin na natin. Nakikita nyo mamaya yung performance. Bugahan din natin. Kung mala-compressor yung bunganga mo, bugahan mo na. Okay? Tapos, linisin mo rin yung ilalim. Nandiyan na rin lang. Linisin mo na. Okay. Tayo naman, dahil kay Suki, hindi ko natin sinacharge si Suki. Hindi ko sinacharge si Suki. Pero hindi ko rin ina-advise na si rider ay magre-repair doon. Lalong-lalo na kung may mga, alam natin may mga pending for deliveries. It's either na ano po natin, i-recommend po natin kay Suki na pumunta na lang sa shop para dalhin yung kanyang burner. Okay. Or, pwede kong pabalikan kay rider during, halimbawa, kung okay kay rider, sa free time niya, pwede pabalikan po natin. Siyempre, iba na yun, pagka talagang sinadya natin siya, dahil yung pong gas, nag-charge na po tayo niya. Pero pag dinala po sa shop, sila mismo, wala ho tayong sinacharge. Okay?
Okay, so nagme-maintenance na lang din po tayo. Ito, yung nakikita nyo po yung kanyang mga ports, mga butas. Distribution niya po yan, no? So, siguraduhin po natin na malinis po yan at walang bara. Dahil siyempre, pag may bara, natural, hindi po lalabasan ng gas yan at hindi aapuyan yan. Okay? So, ganun din po rito. May mga customer po tayo na talagang sadyang dugyot, hindi ko naglilinis, pati po yung mga posporo, kung 20 tonelada na po yung posporo, nandun pa rin po yung mga pinagano na posporo dito na posibleng maging ano rin po yun sa sunog, ano po, apoy. Okay, ayos na po yan. Ngayon lagyan po natin yan. Itong ganito, nagbebenta rin, meron din po tayong ano nito. Kasi pag yung mga ganito po, pag hindi natin nilinisan, lagyan ng tinatawag natin yan, ako may WD-40 po lagi yan, pinadadala ko si rider. Lalo na pagka ang mga dinidelivery ni rider ay malalayo. Naku po, ang laki yung abala yan at sa halip na panalo ka, matalo ka pa. Pwede mo lagyan po yan ng tapos ito, lagyan mo na rin ng ano yan. Para ano na siya, matanggal na po yung kanyang ano dyan. Then next is, eto, susuriin din po natin yan kapag ho ang kanyang gasket dito sa valve ay sobrang lalim na at nawawala na yung kanyang pinaka-objective na tumapal dito sa labi nito. Palitan na natin, or either pwede nyo pong tapalan kung kinakailangan pang tapalan pagka sobrang manipis na po yan. Okay, so ayan, lilinisan po natin. Ayan, lilinisan po natin yan. Ito po yung tinatawag na pinakita ko sa inyo kanina, yung nipple or jet kung tawagin. May butas pong malit yan. Wala pong pinag-ibayan. So, nakikita nyo na yan. Ayan. Ngayon, bubuksan na po natin gamit ang anong size? 7. 7 po yan. Okay? Sabi ko, iwasan natin na gumamit ng flies. Ihipan na po natin. Ihipan. Tapos ito, ano natin yan. Ngayon, ayan. Ito ay repair kit box ni Catering. Pinadadala ni Catering yan. Meron pong ano yan. May asbestos and everything. May gasket din ng tangke. May dala-dala rin yan sa mga regulator. At napaka-importante, nitoong sa Ilocano pang kurikor, yung maliit pong ano po, wire po ito. Na ano po yan, pinantutusok po natin yan. Yan, dun sa ganyan po. Malabo po yung mata ni Catering. Huwag tayo mangkukulam nito. Yun. Okay. Assuming po na ano na natin kasi nakikita ko naman may butas na eh. Okay, so sa tulog ng aking rider natusok na po niya. Okay na po ito. So ngayon mag-iingat din po kayo. Ito po ang kadalasan na sinisingawan din ng gas. Pagka ho ito na, yung iba nire-repair pa nila, tinatanggal po nila yung pin na yan.
at pinapalitan po ng gasket sa loob, yung o-ring. Pero ako hindi na, no? Masyado na hong mabusisi yun. Maliliit po yung o-ring na yun at minsan nakakasugat pa dahil sa talim na po ng kanilang mga thread ng valve na ito doon. Pero pagka mga maintenance lang, okay lang po yan. Pero pag magpapalit ng o-ring, I suggest, pinapapalitan ko na po yung valve mismo. May valve assembly na nabibili rin. Sa mga mahal na suki, baka akala ho ninyo, pwede hong palitan, ito lang gusto nyong palitan nito. Pagka yung burner plate pa naman ninyo ay okay pa, yung burner cap okay pa, pwedeng ito lang, may nabibili ho yan. Okay, at available yan kay Catering. So, ibabalik na po natin. Ganun lang po, kasimple. Ganun lang kasimple. So, kapag durog na ho yung asbestos ninyo, pag durog na ho yung asbestos, wag ho kayo magtipid, papalitan na po natin. So, ganyan lang po yan. Babalik na po natin yan. Sa mga mga ibang tangkero, source pa rin po ito ng tawag nito pagkakakitaan, kasi ito po pwede pong ibenta po natin to sa murang halaga, lalong-lalo na yung marami po tayong customer na naghahanap ng mga second hand. Ito pwede ko na hong ibenta to, makaho meron yan, mabilis pa to sa 150, 200 hanggang 150. Okay. Okay. So, ngayon, tignan naman natin ngayon. Babalik na ho natin. Tignan po natin kung epektibo pa at successful ba yung ginawang maintenance ni Catering. Okay. So, baka ho ayan. Nakalahipitan natin. Okay. Right. Yan. Tutukan mo. Tignan natin kung positive. So, mahirap naman. Baka okay. Diba? Lakas na po ng apoy. Ngayon, kung nakikita niyo po yung ibang bahagi doon, lakas, Aroy. Okay, so mga katangki, naayos na po natin ang problema na suki at sigurado isang customer na naman po ang napasaya ni Suki. So far wala po tayong pinalitan at okay pa naman ho yung kanyang kalan. So hanggang dyan na lamang at mabuhay po tayong lahat. Ito po si Catering.